Danao, Luzon, Visayas, at syempre sa lahat ng mga manggagawa na nasa ibayong dagat. Welcome po kayo sa isang special na edisyon. Bakit po special? Ngayon po ay Biyernes. Dapat ay bukas pa tayo. Tsaka yung ginugunita natin ang ika-21 ng buwan ng Agosto. Bilang doon sa pagkasabog ng Plaza Miranda. Okay. Ako po si RJ Avellana Jr. Welcome po kayong lahat sa Katipunan Channel, Talakayang Bayan. Si Butch Valdez po ng KDP. Toti Casino po, kasabi po ng Katipunan Demokratiko Pilipino, at sa aking kanan ay ating kagalang-galang na Undersecretary ng Department of Interior and Local Government, walang iba kundi si Martin Dino. Magandang gabi sa ating mga kababayan, most especially yung ating mga kababayan saan man sulok ng mundo. Dahil mahal na mahal kayo ng ating Pangulo, ng ating gobyerno, na yung inyong mga pamilyang iniwan dito sa Pilipinas, we will make sure na they are secured. So yun lang ang masasabi ko, at mabuhay kayo ang pinaghuhugutan ng lakas ng Pilipinas, yung ating mga OFW, yung ating mga mamamayan na Pilipino nasa ibang bansa. Mabuhay po kayo. Kamusta ba kalagayan ng ating mga bumabalik na mga OFW? Paano ba yung protocol na ginagawa ng ating pamahalaan lokal? Okay, kung natatandaan nyo, nung nagkaroon ng aberya yan, agad-agad sinabi ni Presidente na asikasuhin nyo ang ating mga OFW. Kamukha ngayon, yung nangyari sa Lebanon na kung saan mga 400 yung uuwi dito, nakahanda na yan, nakaabang na ang ating gobyerno. At yung mga protocol, lalo-lalo na dito sa COVID-19, ay ready na yan. At sabi nga ni Presidente na hindi na dapat magkaroon ng another problema o ma-stress yung ating mga OFW dahil nung pa lang sa pinanggalingan nila, stress na sila. Kailangan dito sa Pilipinas ay lahat ng possible na ayuda ibibigay natin sa kanila. Hindi ba sila napapaloob sa 14 na araw na quarantine pagkalapag dito sa bansang Pilipinas? Kung meron mang ganong protocol, we will make sure na yung delay, tapos yung mga support na bibigay, dapat yung provided for. Di ba minsan nakita natin doon sa Rizal Stadium, ang dami nagkalat. Okay, yung Rizal Stadium na yan, ito naman yung tinatawag nating Hatid Probinsya. Dalawang klase yan, no? Isa yung Balik Probinsya. Okay. Ito yung mga ISF Nais umuwi. na iuuwi yung mga talagang pamilya to. Ito nga yung isang programa natin ito. Magugulat kayo, from 5 to 35,000 ang gastos natin kada pamilya. Tapos pagka dumating na sila doon sa kanilang destinasyon, meron silang 70,000 para umpisahan yung kanilang buhay doon. Pagkatapos merong 15 to 50,000 na ipoprovide para doon sa mga livelihood program. Tapos yung pag-upa nila na 6 to 1 year na ipoprovide ng gobyerno yan. Provided however na yung mga ISF natin dito talagang aalis na sa Manila at they will stay for good sa probinsya. Tapos yung bahay nila dito ng mga halimbawa, nandun sila sa squatters, yung nasa danger zone, tabi ng ilog, siyempre meron tayong na i-dismantle na nila yun para hindi na sila babalik dito sa Manila dahil unang-una ginastusan sila ng gobyerno. Pati yung nila, pati yung voters list, ililipat na doon sa probinsya na kanilang pupuntahan. So, ito yung isa sa mga programang napakaganda ng ating pamahalaan doon sa mga kamukha dito. Ang dami nang gustong bumalik ng probinsya. Dahil sa probinsya, alam mo naman tayo, yung pagiging clanis natin, hindi ka pababayaan ng kamag-anak mo pag nandun ka sa province. At the same time, ganoon din yung mga OFW natin. Kaya pinatitignan natin yung di ba, yung kung meron ng 14 days quarantine, tignan natin kung may mga available na school. Kasi alam mo, kahit na kung ang quarantine ay doon mangyayari sa probinsya nila o sa barangay nila,
Hindi na mainip yan. Mhm. Kasi abot na naman na nila yung kanilang kamag-anak eh. Mhm. Pwedeng kung eskwelahan niya, nandun na sila sa Mhm. perimeter fence, nakikita niya na yung ano, kahit na sabihin mo may quarantine ano yan, ando na, may re-request niya kung ano gusto niyang kainin. Yung mga favorite niya, na madadala. So ito yung tinitignan natin ng mga possible scenario na pwede mangyari. Alam nyo mga kababayan, mapalad po tayo at nakasama natin dito si Yusek Martin Dino. Pero isang magandang dapat malaman ng publiko, paano ba naging masyadong dalubhasa si Yusek Martin Dino dito sa mga pagpapalakad ng gobyerno? Marami kasi hindi nakakaalam, nung pinanggalingan, bukod po dun sa siya ang nagtaas ng kamay ng ating presidente. Ano po, dun sa commission ng election. Siya po yun. Siya nga yung dapat na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sa iligpalit. Pero ay binigay niya, sinakripisyo, binigay niya yan. Pero bago natin daanan yun, siguro yung panahon ng mga dekada 70s, ano? Kamusta si Martin Dino nung 70s to 80s? Doon muna tayo. Paano ba na-create yung isang Martin Dino? Maraming bagay, hindi lang actually sa DILG, sa iba pang aspeto, no? Sige, Yusek Martin. Nag-aaral ako sa San Antonio Elementary School, pagkatapos sa Serious Mania High School. Mhm. Tapos nakapag-aaral ako sa mga technical school, Guzman Tech, tapos sa University of Manila. So doon ako nakapagtapos sa University of Manila ng Hotel and Restaurant Management. Oh. Okay, pagkatapos na nung magka-college na ako, ito na yung mga rally-rally, no? So, napasama ako una dun sa isang grupo na medyo nung nalaman ng father ko na radical, napagalitan ako. Tapos ngayon, umano ako dun sa moderate. Ito yung Samang Demokratikong Pilipino, SDK. No? Pagkatapos noon, hanggang pagkatapos ko ng college, nung time na 1978, first interim batasan pambansa, naging Laban Youth. Laban. Ano bang umiiral na sitwasyon? Bago magkaroon ng interim, ano bang, para maunawaan ng mga kabataan at ng publiko, ano ba sitwasyon nun? Siyempre, yun na yung sinasabi natin na yung Marcos regime, Okay. na ang piling ng ating mga mamamayan ay yung kalayaan, no? Ay nayuraka na. So, eto yung kaisipan, lalo-lalo na mga kabataan. And Ito yung panahon na pinayagan nilang tumakbo ng Senado o ng Member of Parliament si Ninoy Aquino, di ba? Nung 78. Tapos kasabay niya si Madam Imelda Marcos. Yes, di ba? Ito yung kasagsagan ng Laban Youth. Sa bagay, Professor, mas bata ka eh. Doon sa panahon na yan. Sigurado ako. Okay, noong time na yon, ito yung nagkaroon ng black voting. Noon, hindi mo boboto yung isa-isa, kundi pag binoto mo yung KBL, 21. Straight. Diretso. Pag binoto mo yung Laban, straight. So, ito lang yung noon, na interim batasan pambansa. At saka dito yung naging questionable. Dahil nung binilang daw yung boto sa loob ng Fort Bonifacio, na zero. Samantalang doon nakadetain si Ninoy. Tapos zero pa siya. So, after that, nagkaroon ng noise barrage, di ba? Noong 1978 na yun, tapos, dumating yung time na nakaupo na nga sila. Ang nangyari nun, lumakas ang issue ng pag-uorganisa. At ang dito din, nung umiinit na ang Laban Group ng Luzon, umiinit din ang PDP Laban ng Mindanao at saka ng Visayas. Yung Partido Demokratikong Partido Demokratiko Pilipino. Okay. Sa Manila naman, yung Laban. Ang nagtatag ng PDP si dating Senate President Nene Pimentel, tapos sila Dayang Hirang, President Duterte. Si Duterte kasama dun. Yung mother niya. Ang nanay niya. Tapos,
ano yan, buong Visayas, Mindanao. Bulsa sa Mindanao. Tapos kami naman dito sa Manila, dito nga yung grupo nila Tanyada, nila. So these are the Will Laurel. group na during Sof that time. Rodrigo. Oh. Tapos nung 1982, dito na nga nagkaroon ng merging ginawa sa Bohol. Naging PDP ng Luzon, Visayas, ng Visayas, Mindanao, at saka Laban Ng Luzon. ng Luzon. Kaya naging PDP, Kaya naging laban. PDP Laban. Dati PDP tsaka laban, hiwalay. Dahil ng panahon na yun, nagbubuo ng isang malaking opposition group. Correct. Ang Unido kasi nun, medyo, kumbaga sa parang, hindi mo masabi na direktang opposition talaga eh. Diba? Kaya yung Hello? PDP, pinupustura na ito yung alternatibong. Correct. Yan yung At yun, alternative student politics. leader ka nung panahon na yan. Yes, nung panahon na yon, ang father ko very active sa PDP Laban at ako ay naging bahagi ng political institute na kung saan pinag-aral kami para maging trainer ng PDP Laban. Kaya nga itong PDP Laban, ito lang yung partido talaga na una kong sinalihan at hanggang ngayon PDP Laban ako. Why? Kaya sabi ko nga sa'yo, hindi ka pwede maging membro ng PDP Laban pag hindi ka nag-undergo ng basic membership seminar. Noon, ganyan ginagawa. Oo. Ano to? Dapat a-attend ka ng 3-day seminar. Walang uwian yun. Walang uwian pagka nasa province ka, pagka sa pwedeng babalik ka. Ano itong pinag-aaralan? Una, yung expectation. Ano yung inaasahan mo sa seminar na to? Mahabang proseso yan. Pagkatapos, structural analysis o pagsusuri sa lipunan. Pagkatapos, merong tinatawag na vision of man in society. Ano ang pananaw ng tao sa lipunan? For example, yung pinaka-basic, para maging isang tunay na tao ka, kailangan mo ng bahay, pagkain. So, tapos tatanong sa'yo, napoprovide ba ito ng government? Okay. Ang susunod yan, political spectrum. Kailangan malaman mo, kasi isi-synthesis mo yun. So yung una, social. Social. Okay. No? Tapos, ano Political. yung tao? Ha? Pagkatapos, ito na nga yung political spectrum. Ano ang pagkakaiba-iba ng partido politikal sa ating bansa? So, dalawa yan. You have the political line, economic line. Pagka ikaw ay naniniwala sa demokrasya, kasi ang demokrasya, ano yan eh, demokratos. Ang ibig sabihin ng demo, people, tapos kratos, power. Pagdating sa pinakadulo naman sa baba niyan, ang tawag doon, dictatorship. Okay. Sa taas, ang nagdidesisyon, ang mga mamamayan. Sa ibaba, ang nagdidesisyon, isa. Dictatorship. Pwedeng dual dictatorship, pwedeng junta. Ayan yung iba-ibang klase ng dictatorship. Pagkatapos, meron kang economic line. Dito sa extreme left, socialism. Dito sa extreme right, capitalism. So, doon mo ngayon, asa ng ang partido politikal at saka yung ideolohiya ng kanya-kanyang partido. So, ngayon, siguro, ang masasabi ko lang, sa nakapaloob ang PDP Laban, meron kaming tinatawag na party principle. Ano ito? Para ikaw ay maging ganap na miyembro ng PDP Laban, dapat ikaw ay nananalig. The number one principle is you believe in God. Theism. We don't care kung naniniwala ka Buddhism, Muslim, Allah. Basta't you naniniwala ka na there is a supreme being. May sinasamba ka. May sinasamba ka. Pangalawa ay humanism. Napakataas ng tingin mo sa tao. Yan dapat kamukha. Ngayon sinabi ko kanina, anong pananaw mo sa pagiging isang tao sa isang lipunan? So ito yon, na ang tao ay may dangal, dapat inirespeto mo. At ang yan, yung, di ba sabi sa atin, ang tao ay ginawa sa wangis ng ating Panginoon. Right. Okay. Sumunod yan yung enlightened nationalism, yung pagiging patriotiko, pero bukas ang kaisipan mo. Kasi merong, hindi, basta gusto ko lang Philippine made. Ayoko na magsuot ng ganito, ganyan. Nakakahon. Nakakahon ka. Nakatapaho ka.
Tapos meron kaming tinatawag na consultative and participatory democracy. Yun ang ginusto, maliban sa paniniwala sa Panginoon, pagrespeto sa tao, tapos paging patriotiko sa ating bansa. Ito yung consultative, kinukonsulta muna, at saka yung participatory democracy. Hindi magdidesisyon ng partido not unless na kinukonsulta mo ang kabuoang miyembro ng PDP Laban. Tapos siyempre yung makakalikasan. So ito nakasama sa amin to yung pagmamahal sa kalikasan. Pagkatapos ito na nga yung meron kaming sinusulong, federalism. As early as 1982, ito na yung sinusulong namin, federalism. Andyan na pati yung mga paniniwala namin. Halimbawa, yung bakit kailangan ng federalism? Dahil ang Pilipinas may kanya-kanyang region. At kung gusto mong umunlad dito, dito na pinag-usapan yung Imperial Manila. Dahil tayo na lang ang naiiwan sa Asia. Tapos yan, ang susunod yan, yung strategy and tactics. Yan na. Anong gagawin mo para makaptured mo yung political power? Na na-captured namin yon, nagkaroon ng PDP Laban ng kauna-unang presidente in the person of Cory. Pagkatapos, nakakuha kami ng magagaling na senador. In the person of Nene Pimentel, who is the father of local government code. Father ng CDA, Cooperative Development Authority, at saka yung generic act natin. So ito yung mga ilan sa mga nagawa ni Senator. Nakagawa din kami ng Vice President in the person of Jojo Marbinay. Na alam naman natin na one of the brilliant lawyer din yan, volunteer lawyer yan. Tapos, Coco Pimentel. Tapos, yung pang ibang mga senator natin na talagang nanindigan dito sa cause ng PDP Laban. Tapos yun na nga, nung namatay si Ninoy, nagkaroon ng mainit na usapin nun at kung saan masyadong uminit yung ating laban dyan. At yun na, nung 1986 na snap election, dumating na nga yung nagkaroon ng People's Power Revolution. And that's the time we got the power. So, again, yun RevGov yun. Revolutionary government. Okay. Tapos noon, nalagay ako sa, during that time, sabi ko na, since 1978, naging area coordinator ako sa Quezon City Barangay Operations Center. Kaya nga panahon ni Marcos, ako yung opposition sa aming bawal noon. Kayo nila Hindi Alicia pwede Herrera. yun. Kami nila Alice Herrera. So ito yung mga grupo namin dyan. At markado ka pagka ikaw ay noon. Pero nanindigan tayo dahil nga yung prinsipyo namin. So ngayon, nung naging naging coordinator, nung nanalo na siya, nalagay ako sa GSIS. Bali nung nilagay niya si Sunny Belmonte as General Manager ng GSIS, kami yung humawak ng internal audit. Okay. Doon sa internal audit, kami yung nagbantay kung saan yung lahat ng mga korupsyon na nangyari sa GSIS. Kami yung nakadiskubre nung mga claim na kinukuha nung isang sindikato sa GSIS. Ghost. Yung mga halimbawa, mga pensyon. Pagkatapos, hindi natatanggap ng tamang at nakukubra ng mga empleyado doon. So ito na yung naumpisahan ko doon. At pagkatapos noon, bumalik ako sa Quezon City government. At nung election nagkaroon ng election sa barangay. Anong taon yun? Tumakbo yung father ko 1989. Okay. Pero tuloy-tuloy ako sa gobyerno noon. Nung 1989, tumakbo siya, nalo siya, tatay ko. Doon yung yung pataasan ng boto. Walang kapitan nun. Kung sino yung highest vote, siya magiging kapitan. So, naging kapitan father ko.
Barangay election. 1989. Binuwag kasi yun, tapos pati SK binuwag eh. Oo. Ay, hindi SK, Kabataan Barangay. Oo. Na panahon ng Oo. revolutionary transition. Correct. Tapos nung nasa Quezon City government uli ako, nung time ni Mel Matay, kinuha ko ni Tita Presi Okay. at naging head ako ng monitoring group sa City Hall. Pagkatapos noon, nung election, namatay ang father ko eh, nung 1991. Tapos ngayon may election 1994. Pero nasaan pa ako noon? Ako ngayon ang head ng Amoranto Stadium. Ang boss ko si Tito Sio Matay. Oh. Okay? Oh. So tuloy-tuloy yung aking noon, yung pagiging PDP laban at the same time nasa gobyerno ako. Tapos finally, bago kasi mamatay ang father ko, nangako ko sa kanya. Pinangako niya, papunta na ako ng Amerika dahil nandito na sa Amerika mga kapatid ko eh. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka nang tumuloy, tuloy mo yung pagiging kapitan ko. Kawawa naman yung lahat, 5 gigibain yun eh. Doon sa barangay. Sa barangay ko. Sabi, promise mo sa akin na tutuloy mo yung umpisahan ko. So yun, biro mo ang taas ng pwesto ko sa Amoranto Stadium. Ako yung sa right hand ni Sio Matay. Parang yung buong stadium ako yung ba't pa ako tatakbong kapitan? Pero dahil nakapag-promise ako sa father ko, tsaka so, kasi hindi ko alam naman nanalo ko dahil ang bigat ng kalaban ko. Yung pumalit sa father ko, nung namatay siya, mayaman siya. Tapos Sandro Zamora, artista. Tapos lawyer, yun ang mga kalaban ko. Sabi ko, wala akong kalaban-laban dito, wala pang pera. Mukha ka ng mga artista eh. Tapos ang nangyari nun, May siguro, prinsipyo. sobrang mahal ng tao yung tatay ko. Nanalo ako by 400 votes. Wow. Kaya noon, sabi ko, I promise na hindi ako magtatrabaho ng iba. Lahat 24/7 i-ano ko sa barangay. So yun ayun ang naging ko sa barangay. Tapos nung pag-upo ko, God, 8 days pa lang ako sa pagkakaupo ko. Here comes the Echegaray Yung case. kaso. 8 days. Dahil alam ko yun, July 8, pumunta si Baby Echegaray at nagsumbong. And yan na nag-start ang aking political career. Na alam niyo naman, pinaglaban natin si Baby Echegaray. Yung para sa ating mga nakikinig, yung Echegaray po was what kind of case was it? It was a rape case, Rape di ba? case. Rape case po ito. At ang resulta nito was it Lethal injection. Death penalty po. No? So, nagkaroon ng malaking controversy yan dahil unang-una, kahit na nagkaroon na ng lethal injection o yung final na yung desisyon, ang unang-una dyan yung Supreme Court. Ang ginawa nila, nagkaroon sila ng stay, So, nagkaroon ng political dyan, no? Tapos, yun na nga, pinaglaban yan at pinaglaban ng Kongreso. Ang time na presidente noon, si Erap. Pero, ang nangyari, ang Kongreso, hiruli, na talagang ang power ay naki Joseph Estrada na. So, nagkaroon ng controversial dyan, simbahan, lahat-lahat na. This is between pro-death at saka yung Pro-life. yung pro-life. Pro-life. Sa amin naman, hindi kami pro-death o hindi kami pro-life. Pro-government kami at saka yung Human being. pro kami kung ano ang batas. Pro-law kami. Pag sinabi ng batas na pag ikaw ay nagkasala at pinangako mo dun sa bata na ni-rape, na mabibitay kung siya ay ito Patupad. yung ipatupad ang batas. So ito, dito na ngayon. So nung nangyari yan, dito naman ang nag-start yung aking involvement sa Volunteer Against Crime and Corruption. Dito sa Volunteer Crime and Corruption, naging spokesperson nila ako. Ang mga kasong hinawakan namin dito ay yung Visconde Massacre. Pagkatapos nun, kung natatandaan yun, Lenny Villa case. Yan. Yung hazing. Yung Kaya si Romy Villa. Correct. Kaya nagkaroon ng hazing law dahil dyan. Tapos, yung kaso ni Holkman,
yung Kitty Hanky. Kitty Hanky. Okay? Mm. Kaso ni Maguan, Mm. ang nakapatay, ang ano niyan, si Rolito Go. Yeah, yeah. Tapos kaso ni Vinculado. Wow. Dito naman si Mayor Galvez. Puro Yeah. celebrated cases God, yun. puro celebrated cases itong mga nahawakan namin during that time. At Sino ang abogado niyo? meron kami mga volunteer lawyer, kamukha ni Attorney Vitay Principe. Pero Ayan ang hindi mga- ito under Mabini or flag. Hindi. Kasi Depende- ang mabini depende sa flag, ano yan, pro-life. Pro-life. Ayan. Kayo pro-penalty. Hindi, kami pro-law kami. Lolo. Kung ano sinabi ng batas, yan naman. So, Parang CHR line yung kabila. Yung kabila yung Ah, Mabini. Division ng yung Human flag. Rights. so talagang malaking issue noon. Talagang Mm. noon, sabi ko nga, there are 5 senators against death penalty. Mm. Senator Roco, Senator Pimentel, then Vice President Gloria Macapagal Arroyo, tapos Senator Miriam Defensor Santiago. Ito yung Oo, mga mabibigat. biro mo, ako lang yung mag-isa sa talk show. Tapos sila yung kaharap ko na sa debate, tapos yung kay Dong Puno, viewpoint. Mm. Ito yung mga pinagdaanan ko. Tapos ang kakampi ko lang yung lumantad, isang pare, Father Sunny Ramirez. Pero madaming nagpipid sa akin noon time, wala pang cellphone. Beeper pa lang at Yeah. saka easy call. Mm. Pag nandun ako sa talk show, Batang-bata. biglang pipid. Biglang yun, pag tinanong ka tungkol dito sa tatasagutin mo sa Roma 13, ganyan, na ang Panginoon ay binigay sa Estado Oo, ang oo, parusa. Sa debate. Di ba? Debate, yan. Suki. Susuki-suki ako dyan. Si Orbos pa ang nandyan, Oh, saka si si Oka. Willie Monson. Winnie Munson. Mm. Okay. So, eto na yung naging ko sa BAC, sa Volunteer Against Crime and Corruption. Nagkasunod-sunod na yan. Pati nga yung, if you remember the case, yung kay President Erap, na BACC ang nag-file ng case na kung saan dito, Nag-trigger dun sa... hindi naman weteng yun kung hindi sa tax ng tobacco. Tapos yung Subic rape case na for the first time may nakulong na US serviceman. For the first time sa history ng Pilipinas, may nakulong. Tapos eto na yung mga celebrated case na ni Sanchez, mga rape case na, ito sunod-sunod na. Dap. Oo. Tapos yun na, yung taas sa atin. Oo. Nag-file kami ng PIDAP at saka DAP. Ito yung mga namin, nakasama ko si Dante Jimenez, Lauro Visconde, Yeah. tapos yung tapos yung kaso ni Boy Evangelista, tapos yung kay Ruby Rose Barameda, yung nilagay sa tama. drum. Oo. No, ito yung mga malalaking kaso na hinawakan namin. Yusek, hindi lang yan. Meralco. Okay. Ito po Meralco. si Yusek. Malaki ang papel yan sa refund. Dito kami una nagsama ni kasamang RJ, ni ka-RJ. Nag-meeting kami sa Club sa Army Navy. Doon namin binuo ang refund movement. Na kung saan pumunta kami sa kada barangay, kinuha namin yung resibo na binayaran nila sa Meralco at kinuntest namin yung mga katakot-takot na charges na ginawa ng Meralco. At napanalo namin to na kung saan nagkaroon ng refund. I think 3 billion o 6 billion. Tapos doon pa kami nag-rally sa Makati kasi nandun sa court ng Makati yung kaso. Pagkatapos noon, si ka-RJ naman nagtayo ng WARM. Ito naman yung issue ng tubig at nagkasama na naman kami doon. Talagang inano namin na yung sobrang paniningil itong dalawang concessionaire na to na hindi makatawat, yun na nga, nag-trigger ito hanggang sa presidente ng Pilipinas, kauna-unahan na si President Duterte lang ang merong guts na harapin ang mga oligarch. Okay? Tsaka, Tapos, sumunod doon, yung consumer. Yun. Ano naman ang pinaglaban namin dito sa consumer? Gasolina. Tapos yung mga pagtaas ng gasolina, pagtaas ng pamasahe, kahit yung value-added tax. value-added tax, yung para doon sa mga basta consumer. So, ito yung mga struggle namin, yung laban namin dyan. Gusto ko lang idagdag.
dito kung bakit tayo magkakasama ngayong apat, no? Mm. Dahil dito sa mga sinasabi ni Yusek Martindino, ang pagsasama ni RJ at ni Martindino dito sa laban, sa kuryente at para sa tubig, para sa mamamayan. Hindi lang yon, yung kaninang sinasabi niyang filosofiya ng PDP laban, hindi po nagkakaiba sa filosofiya ng KDP. No? In terms of, we believe in, of course, one God, no? And there is freedom of worship. We also uplift the dignity of the human being. No? The dignity of the human being, napaka-importante po. Sa lahat po ng mga programa na sinasabi nila at sinasabi din natin, ang dapat ang gobyerno nakatutok sa unang-una sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Hindi po doon sa mga pribadong interes. Ang nangyari po, meron tayong mga administrasyon, no? Nakatutok, inuuna pa yung kapakanan ng pribado sektor kaysa sa tao. At gusto kong i-remind sa ating pong mga nakikinig, yan pong nakaraan na administrasyon ni Noynoy Aquino, itong PPP niya, no? Public-Private Partnership. Ano pong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, nagkaka-partnership ang gobyerno tsaka ang pribado sektor, pero laban sa kapakanan ng taong bayan. Tayo po ngayon ang pinakamataas na binabayaran sa buong mundo sa kuryente at sa tubig, sa telecom, no? At bakit ganito sa public utilities? Dahil po dito sa tinatawag nilang public-private partnership. Yan. Kanya po tayo ngayon magkakasama at pinag-uusapan natin kung tayo na rin na pinag-uusapan natin paano ba magkakasama ang mga mamamayang Pilipino dito sa panahon ng krisis at saan ba tayo magkakaroon ng unification so that we are moving along the same direction. Maganda yung binabanggit mo, Professor Butche. Pero alam niyo po, isang malaking bagay na dapat nating bigyan din, bakit ba itinaas ni Martindino, ni Yusek Martindino, ang kamay ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ang obserbasyon ko po doon, dahil doon sa mga salalayang prinsipyo na matagal nang dala ni Yusek Martindino nung kabataan at mag-aaral siya, yan na-develop. Hindi ito basta sumulpot lang. No, ito may mga pinaguhugutan, no? May mga pinanggagalingan. Kaya hindi marahil kataka-taka kung bakit ang ating presidente ay tumindig din sa mga issue ng mga oligarkiya. Siguro maganda magpaliwanag nito. Lalo na yung critical time na parang ay tumakbo ng presidente. Pero nakita ko yun, naka-attend pa ako dun sa Krame ba yun? Yung meeting with doon pumunta si PRRD. Correct. Yun yung kauna-unahan eh. Sa BACC anniversary yun eh. Hindi, Ikaw ang presidente nun. Correct. Actually, pangatlo na yun, nag-guest namin siya. Yung una sa NBI, oo, tama. pagkatapos So ngayon, ang nangyari doon, sa Krame namin gagawin, kinancel. Kaya napunta kami sa AFP. Oh, yan. Tama. Sa kampo. Inipit kami doon. Pero ganun pa man, dumating doon si Mayor Duterte, no? At pangatlong beses na namin. Pero matagal na kami nagkasama. Kasi mayor siya, barangay captain ako. Alam ko nasa Manila Hotel kami, merong meeting ang mga local executive, pinagsamang mayor at kapitan. Di nyo ako, tapos Duterte siya. Nagkatabi kami sa upuan. Kasi may mga seating arrangement. Tapos doon kami una na, sabi ko nga, idol. Sabi ko sa kanya, siyempre, idol na idol ko siya eh. Why? His fight against illegal drugs. Talagang ako, yun din fight against illegal drugs. Fight against criminality sa barangay. Ako din, number 1 ako dyan. Fight against criminality. Kaya nga, di ba, rape case, tapos ilang mga drug addict ang namin. Talagang doon nakatuto kami sa criminality. Right.
Tapos yung economic development program, nakita naman natin yung ginawa niya sa Davao. So nagkaroon na kami ng ano yan, yung pag-uusap. Of course, yung relation nila ni Dante Jimenez. Okay? So, Pero at that time, ikaw ang president nun. akong Chairman si... chairman si Dante, ako presidente. Kasi nga, medyo umangat na yung pwesto ko sa Hindi lang tagapagsalita. Hindi lang tagapagsalita kasi yun na nga, ako na yung humaharap sa mga hearing, tapos sa mga ano. So, Ang dami ng death threat na pinagdaanan mo. kasi Hindi biro kasi yung mga kaso na yung Kasi- pinagdaanan. At saka illegal drugs, malalaki na noon. Oo. So anyway, ayun na, naging guest namin siya. Tapos again, hindi siya nagbago. Yun at yun pa rin ang kanyang inilalaban. Unang-una, mailigtas natin ang mga kabataan dito sa salot na droga. Na nung barangay captain ako, si Baby, Echagaray, naging biktima siya niyan. Dahil, yun na nga, ang time na yun, involved yung kanyang father sa illegal drugs. Oh. So talagang, kampanya tayo ng gusto dyan. So siguro doon ako nakilala sa barangay level. Tapos yun na, tumuloy na yung laban namin sa most especially sa mga heinous crime. Pag yung mga karumal-dumal na krimen at nilapit sa BACC, tinutulungan namin. Actually, kaninang umaga, may pumunta sa akin na ni-rape ng isang driver dito sa San Jose del Monte. Kaya lang, siguro makikipag-coordinate ako sa mga pulis. Tuloy-tuloy itong aming pagtulong sa mga most especially sa mga pinagsasamantalaang mga kababaihan, lalo na yung mga bata. At siyempre yung fight natin against corruption, alam niyo naman, nagpapasalamat ako. Kasi nga, ayan, nung nanalo na si President Duterte, nalagay ako sa subi. Bago yun, Sige. medyo, ito, marami kasing mga kwento na hindi ho na ilalabas eh. Baka ngayon lang may... Ito yung panahon ng... Paano nyo ba nakumbinsi si Pangulong Duterte na talagang... Di ba? Doon sa Comelec, parang hindi mo nga alam na darating o hindi darating eh. Di ba? May mga ganyan. Pero may marami pa eksena yan eh, na kayo nakakaalam yan dahil ang BACC nasa forefront talaga eh. Okay, Ang tinutukoy ni RJ ho, kasi noong panahon ng halalan 2016, ang naglalaban dito bilang Pangulo sa pagkandidato ay si Binay, si Mar Rojas, si Grace Po, at si Miriam Defensor. correct. Pero si Duterte, hindi pa nakaka-file ng kanyang kandidatura, kaya nga sa huling udyok, nang nalaman ng Korte Suprema, pinasa nila na pwede tumakbo si Grace Po, eto na siya, sabi doon niya, lalaban na ako. Hindi, yung nangyari kasi dyan, may deadline. Pag hindi ka nakapag-submit Tapos ng na. tapos ka na. So ngayon, at exactly 4:45 ng deadline, pumasok ako sa Comelec, nag-file ako ng certificate of candidacy ko as President ng Pilipinas. Andun ako eh. Pagkatapos, under the banner of PDP Laban. Okay. Kasi may mga member kami na kandidato from city councilor, mayor, vice mayor, governor. Pero kawawa naman ang PDP Laban kung walang ulo. Major political party kami, tandaan nyo. Major political party kami na kailangan mayroong tatayo dyan. Kaya nung tinawagan ako ni Coco Pimentel, nasa Geneva siya, sabi niya pare, kailangan may magsakripisyo na nakakahiya naman ang partido natin kung walang Senador na si Coco nun, di ba? Senador na siya. Kaya hindi siya pwede mag-file eh. Actually, pwede siya. Kaya Kaya lang, nasa Geneva siya. Oh, yung pala yun. Okay. Kaya yung tatay niya. So ngayon, meron kaming shortlist kung sino yung pwede sa amin sa PDP Laban. Andyan na si Toto, trainer yon. Tapos si Amin. So meron kaming list na. Tapos sabi sa akin, Ikaw na lang. Kapitan, ikaw ang unang-una, kilala ka. Dahil since Echegaray case, nasa dyaryo ka palagi. Lagi kang forefront na
na nasa news. Mm. Kaya sa name recall, hindi sila magtataka sa'yo dahil unang-una, halos 1 taon, 2 taon ka na sa TV. Pero ikaw ang unang nag-file na barangay captain for president. Correct. Sa kasaysayan, walang iba. Siya lang ang unang-unang nag-file na ng titulo ay barangay captain. Ano? Kaya nga nung, Isyong malaki yan. nung time na i-declare ako ng nuisance candidate, Yun. sabi ko sa kanila, unang-una, hindi ako galing sa ibang planeta. Kasi meron doon, sabi, pinadala daw sa sa ibang planeta. Yung isa naman, sugo ng Diyos. Yung isa naman, na girlfriend ni Chris Aquino. Ito yung mga nuisance candidate na Samantalang ako, sabi ko, unang-una, barangay captain ako. Remember, there are 42,000 barangay all over the Philippines. Kung tatanungin mo ang aking credential, ang pamilya ko, 42,000 na kapitan, 42,000 na secretary, treasurer, 7 kagawad. Doon pa lang sa amin, ano na kami, 420,000 na kaming mga barangay official. Tapos 10 SK, that's another 420,000. Tapos ayon sa local government code, ang barangay dapat walang partido. Di ba? Correct. Tapos Ibig sabihin walang kaparti-partido sa mga pero barangay. yung pinanggalingan kong pamilya, hindi ako kaya pamilya ng ng galing sa ibang planeta o Ito ako. Tapos ngayon, meron tayong 20 na tanod kada barangay. Pag times 42,000, may 840,000. Pagka sinama pa ang lupon at saka barangay health worker, that's another 840,000, 840,000. Wow. Tapos meron pa kaming 70 book leader. That's 2.9 million. Wala pa yung BHW dyan. Ando na sila na barangay health worker. Kaya nga sabi ko, kung total mo, yung pinanggalingan kong pamilya, 6,095,000. Paano mo ako sabihin nuisance candidate? Pangalawa, BACC. Siya lang meron nun, yung mga ibang kandidato, walang ganun eh. Sa totoo lang. Tapos BACC, araw-araw nasa TV kami. Kamukha nung binanggit ko sa inyo mga kaso, lahat ng sensation na heinous crime. Ako yung spokesperson, ako yung napapanood nila. Tapos meron pa yung Association of Barangay Captains. Correct. ABC. Tapos, ano pa ako? Liga ng mga barangay. Yung political party ko, major political party, PDP Laban. Makagawa kaming presidente, vice president, tapos mga magagaling na senador. Paano nyo ako i-declare na nuisance candidate? Saka Dahil, among the candidates, si Yusek Martin Dino lang po ang nakapagparipad sa issue ng oligarko sa kuryente. Among the other candidates, wala akong ganong ginawa. Yun po yun. Yun po yun. Yung laban natin para sa climate change. O yan. Para yung laban natin sa Kaya nga nung iniisa-isa na nila ako, pinipili Sila na ubusan. Ikaw, spare tayo ka, naubusan talaga sila ng katatanong. Kaya nga nung time na, tsaka dalawang beses nag-meeting ang National Council ng PDP Laban. Buong Pilipinas pinatawag yan dito sa Dito kami nag-meeting sa Hong Kong style restaurant. First resolution, lahat ng PDP Laban sa buong Pilipinas, nag-resolution na, resolution number 1, full support for the candidacy of Martin Dino as the official candidate of PDP Laban for the President of the Philippines. Tapos noon, nakatanggap ako sa COMELEC na explain bakit hindi ka namin di-declare na nuisance candidate. Di bumalik ako sa next namin, resolution number 2 ng PDP Laban sa buong Pilipinas. In the event that Martin Dino withdraw his candidacy, Rodrigo Duterte will be our official candidate. May resolution yan. Kaya nung nakita ko na teka muna, nasaktan ako eh. Pero i-consider ako na nuisance candidate samantalang ito ang credential ko. Tingin ko po maniobra na ng Partido Liberal yun. Dahil alam nila na may nakaabang eh. Alam nila na may nakaabang. So kinakailangan kay Yusek Martin Dino pa lang madeklara ng nuisance para hindi na makakapasok. Yun talaga yun. No, merong mga kamay na nagmamasahe sa commission ng election para mapigil siya. So kung di niya na ipagtanggol na ipagkanusa siya, Tapos na. wala na yun. Walang Rodrigo Duterte.
Wala. Hindi, kaya ang Ayan. nangyari nun, meron kami talagang lahat ng magagaling na lawyer na lahat ng credential ko yan. Mm. Pero tandaan nyo, chairman to ng Volunteer Against Crime and Corruption. Naging presidente ng Volunteer Against Crime and Corruption. Ang almusal ko, demanda sa korte. Tsaka death threat. Ang tanghalian ko, demanda. Ang hapunan ko, demanda. Ibig sabihin, laman ako ng korte. Mhm. Ang nag-file ng complaint sa akin, COMELEC, Mhm. ang magdidesisyon ng kung anong kahihinatnan ko, COMELEC. Di ano pang gagawin mo? Ang ginawa ko noon, agad-agad, nag-withdraw ako. Mhm. Nabulaga ang COMELEC. Mhm. Dahil nandun na ako, kasama ko si Jan Castreciones, ang lawyer ko. Okay. Sabi ko, ito na ang aking withdrawal. Mhm. Please, tatakan. Mhm. Ang tagal. Siguro tumawag pa muna kung saan, ganyan. Mhm. Nandito si Martin Dino, nag-withdraw na. Na-pressure sila nung tatawag ako ng media. Pag hindi nyo tinanggap ang withdrawal ko. Mhm. Napilitan tuloy ang COMELEC. Tinatakan. Boom! Lagay, receive. Mhm. Pagkatatak na pagtatak, officially withdraw na ako. Mhm. At officially in-endorse ko na si Rudy Duterte. Nabulot na yung... Naghabol na sila, tatambol mayon. Dahil tapos na, hindi na ako pwedeng i-under ng ano. Mhm. So, yun na, nag-gain pa kami ng ng momentum. Kasi napag-usapan ng gusto Mhm. And finally, yun na nga, nung nag-decide na si Presidente, si Mayor, ayaw kami ayaw niya ng Presidente, Mayor na. Mhm. Mhm. So nakita natin yung talagang Mhm. kasabikan ng tao sa bago Mhm. at yung talagang lalaban sa illegal na droga. Sawa ng tao, Criminality. no? Sawa ng tao doon So sa nakita nakaraan. naman lahat ng pinramis namin during the campaign. Mhm. Palagay ko naman kung hindi talaga nakaupo si Presidente as itong campaign namin sa illegal drugs, God, what will happen to the Philippines? Grabe yan. During the campaign, marami ka bang mga nakita na hindi naman yun nakita. Hindi mo nga nakita, pero ngayon ay nariyan sa bureaucracia. Kumbaga sa pagpitas, yung, alam mo na, yung nagsaing, yung gano'n di ba? Ako sigurado ko, si Yusek Martin Dino, talagang 24 oras nakatutok yan doon sa kampanya. Dahil hindi siya yung nag-endorso, siya yung nagtaas Hindi Di ba? lang. At saka ako pa yung nagpunta Hindi, kung okay lang na pwede rin namang, di ba? ako pa yung nagpunta ng Qatar. Oo. Pinadala ako dun ng tapos ako yung nakipag-meeting sa mga OFW. Oo. Alam mo kasama ko doon? Mhm. Si Chad Borja. Oh, okay. Singer yun. Mhm. Na meron pang I think may sakit siya sa lalamunan. Mhm. Ang laki ng hirap niyan. Volunteer siya, no? Volunteer siya. Tapos kasama ko doon si Saida. Tapos ito yung crying nurse. Aha. Si Minda. Mhm. Siya yung sumalubong sa amin. At dito ko nakita ang power ng OFW. Grabe yung tulong na ginawa nila. Talagang out of the box, tumulong talagang OFW. Buong mundo yan. Buong mundo. Talagang ang laki ng participation ng OFW. Pagkatapos nun, ayun na nga, nung dito kami talagang todo-todo kampanya. And after na-hospital ako. Namaga ako dahil ko talagang yung nag-bloat ako na nakaano ako ng virus. Mhm. Pero hindi COVID. So ngayon, napunta ako sa PGH. Kaya nga natutuwa ako kay Presidente. Kasi humingi yung doktor ko dyan, si Dr. T. Sabi niya, tulungan niyo naman ang PGH. Ganyan. Mhm. Kaya nga, pinapuntahan ako kasi ni that time si Sakbong Bo. Okay. Wala ka pa sa Subic niyan. Wala pa, pinadalaw niya ako. Mhm. Tapos ano daw yung kailangan ko, ganyan. Mhm. Tapos, yun na nga, nabulong ko sa kanya na
tulungan naman natin tong PGH. Mm. Papasalamat ako sa kanya dahil sabi niya, bibigyan niya ng 100 million. Yung pala galing Ang yun. PGH. Doon ko nakita. So ngayon, hindi lang 100 million a year, A week yata. 100 million a month. O a month. So, dahil sa, ganito lang po, no? Dahil sa pagsabi mo kay Sap Bongo noon, nabanggit niya kay Pangulong Duterte yung usapin ng PGH, kaya doon sa speeches ng Presidente, nabanggit niya ito na merong, I hope, no? Oo. Na kasi pinadala niya sa akin si Star, ni Sapbong, na senator na ngayon. Tapos pinatignan ng situation ko. Kasi siyempre, biro mo, pwede naman akong mag-St. Luke's, pwede naman akong dahil di ba? Pero, I rather stay dun sa PGH. PGH. Gusto ko lang, Every time na hospital ako, sa government hospital ako. gusto ko lang idagdag na. No? Para sa ating mga nanonood, tignan niyo po, si Martin Dino, no? Just does his work right now sa DILG. No? Hindi sa pag-aano dahil nandito ka. At maraming mga taong ganyan, but ibig sabihin, they have been doing the work and servicing the public for whatever their responsibilities are. Pero wala pong fanfare. Wala pong mga public relations Walang na press release. kinukuha, mga press release para ibibida sila. Hindi po ba? No? Nakikita po natin yung mga yan ngayon no? Puro press release. Pati yung mga oligarko ngayon nagpipi-press release na no? Tsaka itong mga senador at ibang mga kongresista, meron na silang mga PR groups na nagpro-promote sa kanila. No? And I commend, of course, si Yusek Martin Dino. Dito po sa ating sinasalaysay niya, yung history niya, in his involvement. No? At mukhang critical pa nga ang kanyang role, no? Contribution dito sa pagpasok ni President Duterte. No? Kung hindi po ganito ang nangyari, no? Mawawalan tayo ng kinakailangan natin na Pangulo katulad ni President Duterte. No? Kung wala tayo ngayon President Duterte, di wala na tayong pag-asa. Ano naman ang gagawin nitong mga ibang kandidato kung sila nang nanalo, di ba? So this is sa akin may divine intervention. Naniniwala ako. Yun ang inaano ko. Pero yung bang pagkapalit nyo ni Duterte bilang kandidato, official candidate ng PDP, yan ba talagang planado o talagang nangyari na lang yan? Hindi. Ang nangyari kasi dyan talaga, tinawagan ako ni Coco. Hindi kami nag-usap ni President, ni Mayor Duterte. Basta nung nga lang dyan, yun na nga, ang talagang iniintay namin na kandidato, siya. Pinasa akin ni Senator Coco na in the event na ito na nga yung substitution. Pero sabi ko sa kanya, pag hindi natuloy ito at kahiyaan to, tutuloy ko. Pero yun na nga ang nangyari. Nung time na na i-declare ako teka muna. Hindi ako, bakit ako magpapadeclare ng Richard candidate? Ano ba ako galing sa ibang planeta? Hindi naman. So ngayon, siguro doon, talagang kahit na nagdadalawang isip si Presidente, nung nakita niya na talagang kailangan siya ng mamamayan, talagang doon na-convince na siya na talagang siya na. So, I'm happy na lahat halos ng mga pinangako namin during kasi kasama ako sa campaign kamukha niyan, ngayon I hope na yung Department of OFW matapos yan, pinangako yan. Samantala nung 2010 election, merong isang presidential candidate, napakabata, si De Reyes ba yan? De Los Reyes na lang siya, yung councilor. Sambales. Gordon yan, yung taga Sambales. Pero siya, hindi naman tinuring nuisance candidate. Oo. Yun ang nakapagtaka Samantala, hindi naman siya kilala. Samantala, ito si Martin, kilala na siya. Nakikita naman siya sa telebisyon, sa mga... Ako nga, wala nga ako sa sirkulo ng mga politika. Namumukha ko nga ito. Pero yung isa, siya, bago salta, pero hindi naman sinapa ng COMELEC ng
nuisance candidate. Impluensya na lang yan ng mga taong ayaw makapasok. Ang Hindi yan ba yung talagang kultura ng COMELEC? Talaga ba yung COMELEC talaga yan? Talagang maaasahan ba? Talaga yan mo COMELEC talaga? Matino? Talagang yan nababahiran ng kapag kapartisan. bayaran yan eh. Ayun. Hindi, tsaka ang ano ko dito, consistent naman kami. Ako, consistent ako. Oh. Ano yung tinayuan ko noon? Na Hindi. barangay captain pa lang ako, ito yung tinayuan ko. Kaya nga teka, hindi pwedeng mangyari na ang complainant ko Comelec, ang judge ko Comelec. Yun na nga. Hindi pwede. Hindi, yun nga sinasabi namin dito. Yun nga sinasabi namin dito, Yusek. Ng ating COMELEC, mukhang mayroong bahid ng prejudice. May bahid ng politika na dapat hindi. Na initatagyan na sa ating saligang batas, dapat non-partisan siya. Kaya nga nung ginawa ng 2010 election, itong si presidential candidate De Los Reyes na councilor, na hindi naman kinonsider ng nuisance candidate, sabay sa iyo, gagawin ng trato. Anong klaseng ugali meron ng ating commission? Kaya nga ang laban ng ating dito kategory democratic, ibuhog na itong commission ng election. Abolish. Tama, siguro mas natin, kaya lang, natutuwa din ako sa inyo, bakit? Dito lang sa programa ninyo, lumalabas yung tinatawag na it is high time for us na ang mamamayan tuluan natin ng tinatawag na political maturity. Yun. Sayang, nung time na nagkaroon tayo ng EDSA Revolution, eto na sana yung first step natin na tayo, pagpili ng kandidato, hindi mo siya pipiliin dahil siya'y kilala, mayaman. Right. Tignan mo yung track record niya. Ano yung pinanggalingan nitong tao na to? Tapos ano yung sinusulong? At syempre, kasi kamukha niyan, sa PDP Laban, meron kaming party principle. Ano ito? At saka yung party program. Isa sa party program namin, ito na nga yung cooperativism. Ito yung panlaban natin sa capitalism. Kaya nga si Nene Pimentel, yung Cooperative Development Authority, kaya nang hindi pinondoan. Alam nyo ba ngayon ang cooperative, parang kuha na ng lisensya. Grabe. Na supposed to be, itong cooperative na to, ang itatapat mo Sa kapitalismo. dyan sa kapitalismo. Kaya tinalo pa tayo ngayon. Dati, nung araw meron tayong tindahan bawat kanto. Pinatayan ng maliliit na grocery ng mga malalaking kumpanya. Oligarko. Na wala na sinanang na pwede nating utangan, pwedeng kumuha ka ng suka, toyo, na kung saan. Ito yung talagang kabawang nangyari dyan. Kaya it's high time for us now, nung pandemya na to, kamukha niyan, ano yung mga tinitignan natin ngayon? Ano yung sabi ni Presidente sa Land Bank? Hindi kayo nilagay dyan ng gobyerno para pautangin nyo yung mga mayayaman. Andyan kayo para pautangin nyo ang mga magsasaka. Okay. Kaya matutuwa ka ngayon na si JB Hinlo, na isang direktor dyan, dito ngayon tayo nakatutok. Tapos, ang nasa DAR naman, si Jan Casreciones, lahat ng ipamimigay natin ng lupa, pinamigay mo nga, yung CLOA. Hindi mo naman binigyan ng pondo, pantanim. Dapat yan, huwag bibitawan ng gobyerno. Okay. Wala yan. Balik tanaw natin ang 1986. Okay. Yung PDP Laban, ang official party na lumalaban sa partido na yan, si Cory Aquino, laban kay Marcos. Kung yan ang inyong prinsipyo, patakaran, anong nangyari nung nagkaroon tayo ng EDSA Revolution? At bakit hindi natupad yung inyong pakay at paksa? Yan ang dapat malaman ng ating Palagi ko na nagkaroon ng hijack. Oo, hindi. Ang nangyari kasi dyan, para malaman ng ating Sasagutin ni Market. nawala na yung mga main dyan. Ang naiwan kasi wala yung mga si main Binay, characters. yung main character. Ang lumutang dyan, the pamilya. Ayun. In the person na kamukha niya nila Piping Kuwangko. Yun. Kamag-anak Incorporated. Actually, pinlanuhan pa nila nag-ibay ng PDP Laban eh. Muntik na kung hindi kami nanindigan, kaming mga trainer, kaming mga nanindigan dyan dahil tinayo nila yung LDP. Laban ng demokrato. Oo, tapos abolish na daw ang PDP Laban na hindi kami pumayag. Ayun. Nanindigan kami hanggat na... Kaya pala kayo nawala parang bulat bilang na buhay ulit. Oo, Duterte. hindi kami pumayag doon.
Alright. So ngayon, alright. ito na yung nangyari kasi, Mhm. kamukha nga na sinabi ko sa inyo, hanggang ngayon, ang PDP Laban, hindi ka pwede maging miyembro pag hindi ka mag-undergo ng basic membership seminar. Mm. Mhm. Ito lang ang pagkakaiba nitong partido na to at saka yun na nga, pag hindi ka naniniwala sa prinsipyo ng PDP Laban, hindi ka pwede sa amin. Kaya madaming matatanggal sa amin pag pinag-exam mo. Ngayon, bakit? Yung mga PDP Laban ngayon na mga nakisakay lang. Ngayon Ayan, nga, paano nangyayari ngayon? O, kita nyo yung nangyari nung time na si Speaker Alvarez. Alvarez, itong Di ba lahat ng PDP Laban? Oo. Nung kinudita si Alvarez. Alvarez, nagsilipat lahat. Mhm. Yung mga dating PDP Laban, nagkanya-kanya na ng takbuhan kung saan-saan. So ito yung tinatawag na political butterfly. Ayun. Ito ang dapat pag-aralan natin, Yung yung mga tinatawag na NUP, political ganyan. maturity. Na hindi ka pwedeng palipat-lipat ng partido. Tapos, ito nga yung issue natin sa so madaming issue na pinag-uusapan. Pero little by little, sabi ko nga, at least nakikita naman natin na talagang the government ngayon talagang we're working hard. Pero hindi natin inaasahan. Kasi nakita nyo yung improvement natin, yung pag-angat ng Pilipinas, pagdating, tapos ito na nga yung dinagukan tayo ng pandemya. Grabe ang investment, grabe ang mga pinagagawa natin, sobrang kaya lang tumama. Anyway, hindi lang sa Pilipinas to, buong mundo. Yeah. Okay. Maubusan na tayong panahon pero hindi ko pwedeng pakawalan si Jose kung hindi itong mga ibang nasa isip kong tanong eh. Oo nga eh. Alam mo kasi, nababahala ang mga mamayan ngayon. No? Kung ano-ano kasing nangyayari sa ekonomiya, lahat-lahat ito, COVID. At siyempre, dahil dito sa nangyayari, hindi siyempre masaya yung mga tinatamaan ng kahirapan dito. Pagkatapos bigla-bigla magkakaroon at nakatutok lahat sa ating Pangulo na may magagawa siyang kalutasan para sa sitwasyon natin na ngayon. Bigla-bigla nung minsan, nung isang araw, nagkaroon ng mga rumors tungkol sa kanyang kalusugan. Itatanong ko sa iyo kasi ikaw malapit ka naman doon at medyo baka makakabigay ka ng konting opinion hinggil sa kanyang kalusugan na huwag tayong masyadong mabahala at huwag tayong nagpapadala sa mga Mga bulong-bulong. kuro-kuro. Alam mo, ilang beses na yan, paulit-ulit na lang yung issue na yan. Maliban dun sa issue na yan, kesyo pumunta daw sa ibang bansa, may sakit na nga, pupunta pa sa ibang, ano ba talaga, di ba? So, yun na. Kaya maganda ron, pinakita ni Presidente na nandun siya sa bahay, kumakain siya kasama si Hanilet at saka yung anak nila, at hawak-hawak yung dyaryo. So, yun lang ang magpapatunay na nung time na yun, nandito ka. At saka nakita nyo naman, si Presidente nagpipreside ng meeting almost every week. Every week. Kung wala lang pandemic, anong sabi niya? Gusto niyang pumunta sa Masbate. Gusto niyang bumaba doon at dalawin niya mismo yung mga nasalanta ng earthquake. Nakita niyo naman saan ka nakakita ng Presidente. Alam mo ba nung mayroong pandemic, nandyan yan sa may kawayan. Pumunta sa checkpoint. Sa checkpoint. Presidente ka ng Pilipinas na naglaganap ang mikrobyo, tapos punta ka ng checkpoint. So makikita nyo talaga na talagang atat siya. Napuntahan yung ating mga mamamayan. Kaya lang may protocol. Ibig sabihin kung matatakasan niya lang tong mga presidential guard, gagawin niya. Kaya lang talagang aarestuhin sa niya dahil ang trabaho ng presidential guard is to protect the president. Tama. Kaya wag mag-alala po yung ating mga mamamayan. Okay. Isa pa Nakabantay po ang ating presidential guard. Isa pa tanong ko, Yusek. Dito sa nakaraan na buwan at nagbigay siya ng kanyang SONA, no? Sa aking palagay lang, no? Ang pinaka nagustuhan ng tao, ng mga nakikinig, nanonood sa telebisyon, na sinabi niya,
nung parang nag-extemporaneous na siya sa bandang huli. At nung sinabi niya na pinagsabihan niya itong mga telcos, mag-ayos kayo kundi I will expropriate that for government. Tapos sinabihan niya yung mga nasa tubig at mga kuryente ng mga oligarko. Ako mismo, mag-isa ako sa kwarto ko, nagpapalakpak ako. No? Yan din ang palagay ko nararamdaman ng lahat ng mga tao. Siyempre, pagkatapos ng State of the Nation, para bagang inaantabayanan ng taong bayan kung anong susunod dun sa kanyang mga paratang. No? Ano naman masasabi mo doon, Yusek? Sabi nyo nga, meron ng prepared speech si Presidente. Oh. Yun na dapat ang sasabihin niya, pero again, hindi siya nakatiis. Binagay. At nilabas niya yung tunay na damdamin niya, yung nasa loob ng kanyang puso, na kung saan, 2 taon na lang ako dito. Ano ang mabibigay ko na legacy sa ating pag-upo? Wakasan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa problema sa pagbabayad ng tubig. Na itong tubig ay bigay ng Diyos, bakit sinisingil ng ganyan kalaki? Itong problema natin sa kuryente, na kung saan very disadvantageous to the government and to the consumer. Right. Yang mga pinasok na kontrata na yan. At sinong nakinabang, hindi mo maalis ang presidente. Na kahit anong speech ang gawin mo sa kanya, aalis at aalis siya dyan sa speech na yan at sasabihin niya kung ano ang kanyang nararamdaman at kung anong gusto niyang gawin para sa kaginhawahan ng mamamayan. Sa totoo lang. Siguro bago tayo magpatuloy, iparinig muna natin yung Tigil Bayan para meron tayong konting di naman commercial break yun no? And then yung binabanggit po kasi ni Yusek Dino sa atin ay mahalaga po yung mga nabanggit ng ating Pangulo. At again, hindi yung nagkakalayo yung puso ng KDP ni Martin Dino, ni Yusek, at syempre yung mga ilang linyang sinasabi ng ating presidente sa usapin ng oligarkiya. Sige po, kung maaari po ay panoorin po muna Huwag natin. kayo mawawala, hindi pa kami tapos. Papatuloy po natin ito at maya-maya babasahin po natin yung mga ilang mga nais yung iparating na mga questions sa ating bisita. Salamat. Nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte nakakasuhan ng economic sabotage sa mga sangkot sa paglagda sa mga umano'y hindi patas na kontrata sa Maynilad at Manila Water. Kami ang katipunan ng Demokratikong Pilipino, ang KDP, ang bandido para sa kinabukasan. Tigil bayan, tigil bayan, tigil bayan sa 2020. Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numero 8888. Makinig kayo mabuti ha. Kung walang tubig, patay tayo. Now, itong tubig is a natural resource. It is God-given to the Filipinos. Ano ba nangyari yung putang inang yan? Pagsasampalin ko kayo sa public. Pilipino yan, walang kaluluwa. Yang Manila Water, pati Maynilad, kay Pangilinan, pati kay Ayala. Matagal na ito. Wala lang pumipiyak kasi nga takot sa pera ni Ayala, pati ni Pangilinan. Putang inan to. They are screwing us and they're screwing us all the way. Matagal na ito ang corruption na pinakamaya bilyon nandito sa itaas. Anak ka ng putang ina ninyo. So I want a rich guy who has been wallowing in its filthy house with all the mga tawag pa pala sa kanila sa bahay, senyorita, senyora, senyor, kahilas ang putang ina. Hoy, hindi na panahon ng katsila ang leche kayo. Do not fuck with me, my friend.
Ilang taon na kayo nagbayad ng water treatment ang putang ina niya. Hanggang ngayon, mabago pa rin yung lumalabas doon sa Manila Bay. Let's say kayo, walang water treatment, sige kayo Cobra, anong tingin ninyo sa amin? I could establish a prima facie case. Then I will file plunder. Ang plunder, Padre, Mr. Ayala, Nobel yan. Gusto ko makita na milyonaryo na makulong. Utang ina, do not fuck with me. Utang ina, do not fuck with me. Utang ina, do not fuck with me. I will order the armed forces to operate your order. Kasi, sundalo, take over kayo. Ikulong, yan ang nararapat sa oligarko. Ibalik ang ninakaw nilang dapat sa mga tao. Tigil bayad simula Enero 1, 2020. Pag pinutulan ka, sumbong mo lang kay Duterte. Yung pisong halaga, ang inyong naibulsa. Patong-patong na kaso ngayon na nakakasa. Ilang taong na mayagpag sa laki ng tinatamasa. Nakahiga sa salapi sa pagbubulang umaasa sa potahe na nagpahirap sa mga Pilipino. Walang mga konsensya tuloy sa pagmemerwisyo. Kung di pa na opositigong di pa pansinin. Lalabas ka totoang ipiit ang salarin. Let's say kayo. Dapat lang na matigil. Kayo ang nagkasala, dapat kayo ang masingil. Dapat yung patawa-tawa dito na magwawakas. Babagsak kayong lahat, tasarehas sumihimas. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan, sigaw ng Pilipino, taong bayan. Mga oligarko dapat lang na maparusahan. Tigil bayan, ang tubig na galing sa kalikasan. Sabay-sabay tayong lahat. Tigil bayan. Atong ipreso ang mga oligarko, ibalik tanda ang mga ninakaw sa tawo. Pondo bayad umpisa Enero 1, 2020. Kapag pinuplang ka isugid mo kay Duterte. Trilyong pisong halaga andang binusa. Kaabong mga kaso makarong kanda nakakasa. Kaabong dagkon yun kabaho ang inagyan. Mga nakagubog sa kwarta, mga purido, hindi masaligan. Andang sabotahe, sanda nagpabudlay. Katong mga Pilipino, huwag mga konsyensya, padayo ng perwisyo. Di masairan kung wapa si Digong nakapungko. Hindi maguwaro matuod na nag-ubra. Mga abusado dapat mapundo. Pondo bayad singgit Pilipino taong bayan. Mga oligarko dapat sandaro pasakitan. Pondo bayad. Pondo bayad. Pondo bayad ang tubihalin sa kalikasan. Pondo bayad duman yung tanan. Pondo bayad. Pondo bayad. Kulong maunang bagay sa oligaryo nga tanan. Ibalik ang gikawat para sa mga katawan. Kulong ang pabayad sugod Enero 2020. Kung ikaw putulan nila sumbong kay Duterte. Yung pisong kantidad imbis ihatag gibulsa. Patong-patong nga sala karon ang nakakasada ko ang gita masaan sa paglingkod pila ka tuig gahigda sa salapi. Sa kadugay nga pagsalig sa butahing pagkabudlay sa mga Pilipino. Walay konsensya gipadayon sa ato pagpurisyo. Huwag kapungko si Digong di na nila mapansin. Maguwas ka matuuran gipiit ang salarin. Mga abusado nga labaw dapat mahunong malagot. Kamu na ang nakasala dapat kamu ang masukot. Dati sige mo katawa mauning katapusan. Sariya sige himas kay nabagsak mong tanan. Hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad hunong bayad syagit sa Pilipino taong bayan. Mga oligarko ay dapat lang masilutan. Hunong bayad ang tubig nagikan sa kalikasan. Magdungan tang tanan. Hunong bayad Presuhon ang nagakabagay sa oligarko. Ibalik ang mga kwarta naging kawat nila sa tao. Untat bayad umpisa Enero 1, 2020. Utang ka mo nila isugid lang sa kay Duterte. Sa trilyon ka piso kantidad nga ilang aging bulsa. Dubli-dubli nga kaso ang ilang nga mangin karma. Pila ka tuig na baka namin sa kwarta nga kinumpit sa mga tao. Mga tunto abusado pamerwisyo. Wala baka mo na magtinto sa inyo nga kinitaan. O di mo nga imo na kuha nyo pa yung agatasan. Gabi ka mo batasan, hindi mabatasan. Ang inyong gahis ang una mala is the way to heaven. Pero subong mapasan o sabay, amen. Kay ara na si Digong, wala sang makapugong. Oras na nga bukawon ang paminsalo nyo nga lipong pamati. Ang singgit sa katawan, nagasigabong. Untat bayad, singgit sa Pilipino nga katawan. Untat bayad, mga oligarko dapat nahatulan. Untat bayad, ang tubig nga halin sa kalikasan. Tululungan kita tanan isingit. Tigil bayad. Pinulgar na ng Pangulo
idol natin si Digong Ang katiwalian ng mga oligarkong pugon Tangi siya lang ang ating pag-asa na tutugon Dito sa mga madugos na dapat nang makulong Mga walang iya kayo, mga walang pusot yahaman Inaabuso kahinaan ng mamamayan Asa nang pinapangako nyo ng magandang serbisyo Pinako nyo na nga, ginawa nyo bang negosyo Grabe na, kaya dapat lang matigil na Ang kasakiman nyo na ugat ng problema Ang tubig ay buhay, yan ang inyong tandaan Ngunit itong oligarko ginawa pang kabuhayan Kaya ikaw na nakikinig nito sa mga mandarambong Huwag ka nang magpauto, imulat mo ang iyong mata Buksan mo ang isipan mo, huwag na huwag kang matatakot Si Digong kakampi mo, Tigil Bayan Sigaw ng Pilipino, taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil Bayan Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat Tigil Bayan, Tigil Bayan Sigaw ng Pilipino, taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil Bayan Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat Tigil Bayan, Tigil Bayan Sigaw ng Pilipino, taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil Bayan Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat Tigil Bayan, Tigil Bayan Sigaw ng Pilipino, taong bayan Mga oligarko dapat lang na maparusahan Tigil Bayan Ang tubig na galing sa kalikasan Sabay-sabay tayong lahat Tigil Bayan Habulin ko talaga kayo. Habulin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Yayariin ko talaga kayo. Tigil Bayan! Tigil Bayan! Tigil Bayan sa 2020! Kapag pinutulan, tawagan si Digong sa numerong 8888. Mabalik ulit tayo dito sa Talakayang Bayan. Ito po at meron po tayo ditong bisita, ang pangalawang kalihim ng Department of Interior and Local Government. Walang iba kundi si Yusek Martin Dino. Professor Butch, meron ko pang tinatanong kanina. Ako, yung tinatanong ko lang tungkol kaya ito, napanood natin itong sa Tigil Bayan. Ano ba ang inaantabayanan natin na pagkatapos na inanunsyo ng presidente na yung galit na ilinabas na naman niya dito sa State of the Nation address niya, no? At sabi nga natin nung ito'y personal na kanyang ilinalabas ang kanyang galit, no? Sa atin po pagkatapos po nung galit, ano ba ang gagawin niya, no? Kasi ito ang kahirapan ng tao andyan na rin no. Hindi na nakakahintay. Alam mo, masakit ang sigmura ng mga taong bayan ngayon. Lalo na sa kasagsagan nitong mga quarantine at lockdown, wala na kinikita ang taong bayan. Pinakamataas na nga tayo sa unemployment. Paano yung mga napuputulan dito sa mga barangay? Right. Napuputulan sa tubig, sa kuryente, bilang pangalawang kalihim ng DILG sa mga barangay affairs. Ano po bang ating gawain dito, panukala para sa ating mga mamamayan? Hindi ako exempted dito dahil ako din. Yung kuryente ko dati, siguro naglalaro sa 5,000. Ngayon, umabot na ng 20,000. Wow! Yung aking tubig, 1,000 plus lang. Swerte na kung umabot ako ng 1,000. Panahon ng pandemya. Ngayon, 10,000. Grabe! So, Maklase. palagay ko, dapat siguro, agad-agad, na makorek natin ito. Andi dito ang ating Pangulo na kung saan gusto niyang bigyan ng ginhawa yung ating mga mamamayan. At ito na nga yung Social Amelioration Program. Sa Metro Manila, nagbigay siya ng 8,000 para dun sa 8,000 nga yung natanggap mo. Pagdating ng bill ng Meralco, 10,000. Nahanap ka pa ng 2,000 para ibabayad mo dun sa sa kuryente. Samantalang yung kanilang ginawang hula. Yeah, Ibig sabihin, estimate. di ba? So siguro kailangan ma-address natin agad yan. Dahil siyempre, ang kinakaban ng ating mga mamamayan, baka putulan sila. Alam naman natin na napaka-importante ng kuryente. Napaka-importante ng tubig. Kaya I hope na immediately ma-address ng Meralco to, ma-address ng Maynila at saka ng dahil huwag niyong hintay na magreklamo o mga tao ay humingi ng tulong kay Presidente at alam niyo naman,
pati yung mga inutusan dyan na ayusin agad. Mm. Yung patakaran na kung saan hindi agrabyado ang gobyerno, hindi agrabyado ang consumer. So, I hope immediately maayos ito. At ito din ang gusto mangyari ng ating Pangulo. Kaya nga sabi ko sa inyo nabigla kayo lahat nung biglang nag-segue siya sa Sa SONA. kanyang SONA. At diniin niya ulit itong ngayon, pati hindi lang tubig, hindi lang kuryente, pati komunikasyon, Telecom. telecom. Yun ang- At winarningan niya up to December. Dahil ang mga tao, sabi nga, hindi na baling hindi kumain, basta may load. Oo, Tama. sa totoo lang. Ah. Sa kaya kay Presidente, itong namang load na gusto ng mga bigyan nyo naman ng katarungan. May mga load na lang, bigla na lang nawawala. Wala. Kinakain. Kinakain. Pagkatapos, hindi ka Hindi ka makareklamo. nawawala internet. Samantalang yung iyong bayad sa mga provider, kumpleto. Tapos sasabihin na may interruption sa lugar mo, 2 araw, 3 araw. Binawas ba yan Right. Ayun. sa binayad mo? Ah. So itong mga bagay na to, tinitignan din na kaya ng ating Pangulo, nakita nyo naman, inihiwalay niya agad yan. Yung telecommunication na sa pangunguna ngayon ni Senator Gringo Nasan. Kaya nga ang inaano niya, magkaroon tayo ng free wifi sa buong Pilipinas. I hope na mangyari. Sana mangyari yun. Correct. Pero nakakadismaya, Yusek, na nag-umpisa tayong mabigyan ng buhay nung narinig natin minura niya. Yung mga, yan sila Pangilinan, sila Ayala last year. Hinggil dito sa halos 1 trilyon na utang nila dahil hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin tungkol sa sewerage system. No? Itong pagmumura niya at wala siyang binitawan na ano sa itong kala natin yung kanyang mga miyembro ng gabinete niya, no? Ay gagawa ng paraan para para mabigyan ng aksyon itong parang utos ng presidente. Ang nangyari, tumagal, inupuan yata at wala pong nangyayari ngayon. Ano pang ginagawa nila? Hindi ba kaya ng presidente batukan yan sila Guevara at sila Dominguez para gawin ang dapat nilang gawin? No? Ako naman siguro nakita niyo si Presidente na hindi niya basta-basta pababayaan yan. Basta pinangako niya yung gagawin niya yan. Yan ang ano natin. Kaya lang siyempre, kailangan din nating na tayong mga tao, ipaalala natin dito sa mga cabinet secretary na ito yung inutos sa inyo, gawin nyo. At merong timetable ito. So, yun siguro. Kamukha kami sa DILG. May timetable kami na ako, ngayon, kailangan lahat ng mga nagkaroon ng pagkakasala o yung reklamo sa social amelioration. Nakasuhan yan, di ba? Nakasuhan namin. Tapos ngayon, nakapagsampa na ng 49 sa ombudsman. Barangay captains. Barangay captains, saka barangay official. Tapos, first tranche lang to. Tapos, aabot ng 80 to. Dami Aabot ng pala. 80 to. No? Hanggang ngayon, yung mga tao ko, nasa office at nagpiprepare kami yung mga old documents para medyo malakas yun. No? Pagkatapos, ang CIDG, nagpapasalamat ako sa CIDG, 155 na yan at padami pa yan. No? Aside from that, merong mga 500 na kinikase build up. Ngayon, ito sa second tranche, meron na din kami natatagat na reklamo dito at definitely ganun din ang gagawin natin. At for the first time, ang DILG, meron kaming anti-corruption. Nagpapasalamat ako kay DILG Secretary Eduardo Anyo na pag-upo namin dito, nagkaroon kami ng bantay korupsyon na kung saan tinitignan namin kung yung pera ba ng barangay, ng syudad at munisipyo at ng probinsya ay nailalagay sa tama. Kaya nga agad-agad Secretary Anyo noong time na ay nagpatawag ng pagpupulong sa lahat ng mga DILG from Luzon, Visayas, Mindanao. At doon niya sinabi na ang loyalty ng mga DILG is supposed to be
ay hindi sa mga mayor, hindi sa mga kapitan. Ang loyalty ng ating mga DILG ay sa tao at dapat yan, tutulungan natin yung mga gumagawa ng tama. At yung hindi gumagawa ng tama ay i-report namin yan. At ako mismo dito sa kaya nga tinitignan natin ngayon yung ghost delivery, ghost project, overpricing, ghost employee. Itong mga bagay na to baka for the first time ngayon lang mararamdaman ng mga barangay sa buong Pilipinas. Grassroots yan eh. Correct. At saka dito yung mga may disallowance ng COA. Napakarami nito. Kaya after this pandemic na to, titignan namin kasi bilyon ng pera ng sa barangay at daang-daang milyon yan. Yusek, may tanong ako. Halimbawa, merong isang pamilya na nagkaroon ng isa doon ng isang COVID at nadala na sa ospital, ma-isolate na siya doon. And then, syempre, yung kanyang mga miyembro ng pamilya doon na nasa barangay na hindi naman masabing negatibo o positibo, pero wala pa siyang test, no? Gumaling na yung pasyente, umuwi. Paano kung yung barangay, hindi niya nabigyan ng test yung family? Dapat automatic yung pamilya may test din eh. Di po ba? So, sino magko-cover ng cost nun? Yung, at ano ba, may role ba yung barangay doon? Correct. Dito gagana ang barangay tracing team. Dapat merong contact tracing ang barangay. Halimbawa, kung yung pamilya na yan, nahawa yung tapos ngayon, may protocol tayo dyan Pag merong diyang positive, kailangan, kung sa bahay ka quarantine, yung kwarto, merong sariling banyo. At nakakulong ka lang doon for 14 days. Aabutan ka lang ng pagkain. Pero pagka walang ganyan, kukuhanin ka ng gobyerno. Ng local. Dadalhin ka doon sa facility. Pagkatapos, yung buong pamilya, papatest. Ang gagasto dyan, it is the national or the city. Kasi minsan, pag mahirap lang ang barangay, hindi niya kaya yan. So pag sinabi pong city, pasok si barangay doon? Kami yung magpapasilite, kami yung gagawa ng facilitation. Yung national government. Yung barangay. Ang barangay, makikipag-coordinate kami sa City Health Department. Opo. Pagkatapos ang City Health Department, magpapadala ng ambulansya kasama ang pulis. Opo. Pagkatapos yun, kukuhanin namin yun para i-undergo sa mga lahat ng klaseng test. Opo. And of course, pati pamilya niyan. Opo. Tapos ngayon, hindi lang yan, pati yung pagkain ng pamilya na yun. Iso-shoulder yan ng barangay or the city. Wow. Kaya ang gagawin natin ganito, Kaya maganda rito ngayon. Okay. Hindi mo napapakainin. Ito na ngayon magiging trust natin. Kasi noon, pinakain natin ang buong barangay. Opo. Ang buong syudad, ang buong probinsya. True ayuda, mga ganyan. Ito yung social amelioration one. Ngayon, ito na ngayon surgical. Okay. Kung sino yung tinamaan, doon tayo magko-concentrate. Para ngayon, Focus. yung mga hindi tinamaan, pwede silang maghanap buhay. Yung kaso na nire-raise ko, gumaling yung pasyente, yung pamilya, syempre naghintay, hindi sila lalabas ng bahay. Correct. Pero diniklara, actually yung pamilya pa yung nagsabi dun sa barangay na meron siya. At pumunta naman siya dun sa quarantine. Ngayon, hindi niya natapos yung dahil sinabi ng mga doktor doon, magaling naman siya. So, umuwi na. Nakauwi na, problema yung pamilya, hindi sila nabigyan ng test. Pangalawa, hindi rin sila nabigyan ng suporta ng pagkain. Ngayon, nung humihingi na ng clearance yung pamilya, syempre gusto magtrabaho, walang test, walang rapid test, o kahit na naman, certificate lang ang ibibigay, na-clear na sila, na hindi naman, parang may problema po sa ganung barangay. Correct, totoo yan. Kasi unang-una, hindi natin na ayos. Yan. Kasi sabi ko sa inyo, as early as January 30, naglabas na si Secretary Anyo ng tinatawag na protocol dito. Kaya mga alituntunin. Dito yung unang nadinig yung tinatawag na Barangay Health Emergency Response Team.
Okay. January yan, ha? Wala pa. January. Meron na tayong dalawa lang nun. February 6. Ang bilis nyo. February 6. Sinabi na ni Secretary Anyo, meron kaming amendment doon sa ano ito. Lahat ng ating mga barangay health worker ay gagamit ng PPE. Diyan natin una na dinigyan. Okay. Personal protective equipment. Tama. Doon yan sa memorandum circular ni Secretary Anyo. At dito nyo din nadinig yung person under investigation. PUI. Ano yan February lang PUI at At PUM. dito nyo nadinig yung tinatawag na barangay isolation unit as early as February 6. Okay. Kaya lang, ang problema nun, hindi natin nabigyan ng pansin na ponduhan Yung... itong barangay isolation. Dapat sana, ubuhin ka lang, sipunin ka lang, lagnatin ka, kukunin ka agad, dadalin ka sa Doon barangay isolation unit. Ano ang criteria ng barangay isolation unit? Dapat may ventilation, merong ilaw, may tubig, may kitchen, kompletong amenities sa banyo, at may mga kwarto. Kasi kung ang ano nyo, dun lang dadalhin sa barangay, papayag yung ating mga positive why? Walking distance kanila eh. At sigurado siya na pag alis niya sa bahay, susuportahan ni Kapitan at ni Mayor ang pagkain at gamot nung ating mga pamilya. At ang papakainin lang natin, hindi buong barangay, kung hindi yung pamilya lang yung tinamaan. So ngayon, I hope na ang approach natin ganyan na. Walang Surgical. lockdown yan. Walang lockdown. Para ngayon, umikot ang ekonomiya sa bawat barangay. Yan Ang gagawin lang natin, tutumbukin natin kung sino lang ang tinamaan. Ayun. So ngayon, magalaw ang barangay. Ngayon po ang tanong ko, siguro para sa kaalaman ng publiko, dun sa example na halimbawa na sinabi ko, kung yung barangay ay hindi nakapagbigay ng pagkain, hindi rin nakapag-assist nung sabihin natin nung Financial. Hindi. Bukod sa financial, yung mahalaga rito yung Testing. yung testing eh. Kasi hindi, nagre-request yung pamilya, ayaw naman, hindi naman basta makakalabas yun. Dahil requirement yun eh. Di ba? Basta na lang ang sasabihin ng barangay, mag-i-issue na lang ng papel, hindi, okay na kayo, pwede na kayo. Pagka gano'n, ano dapat gawin ng mga nasa ganong sitwasyon? Kanino sila pwedeng magreklamo o magsalaysay nung ganyang sitwasyon? Actually, pwede sila magreklamo sa opisina ko dyan. O kaya doon sa kanya-kanyang DILG office. Tapos ito, may nabanggit sa akin si General Ilazar. Maglalagay tayo ng quarantine rule inspector. Kada barangay may naka-assign na pulis. Siya ang responsible person doon sa barangay na yon. Ang tawag sa kanya, COVID coordinator. Kaya yung mga sinasabi ng ganyang report, dapat yan, yung barangay inire-report sa pulis. Tapos inire-report din natin yan sa health department. Dahil yan ang obligasyon ng barangay ngayon. Okay. Make sure that your constituent is safe when it comes to COVID-19. Meron kang liability. Meron kang obligation. Na ito, pwede kang kasuhan ng grave negligence. Ibig sabihin, Hindi ka grave nagbigay ng misconduct. pagkain, Correct. hindi ka nag-test. Magbibigay ka lang ng certification, tapos na. Di ba? Tapos naningil pa sa certification. Meron ba Bawal gano'n? yun. Oo, yung ibang mga nakasuhan. Sobra naman yun. Quarantine pass. Oy, Naningil 10 pesos to 500. Grabe. ang dami nun. Correct. Grabe. Yan ang mga umabot na reklamo sa akin. Grabe. Pagkatapos si Kapitan namili, nagbibigyan ng pagkain. Grabe. Tapos ngayon, pinili yung mga kamag-anak. Tapos si Kapitan, doon sa SAP, pinili yung kamag-anak, yung mga kaalyado. Pagkatapos, si Kapitan, hinati-hati yung sa supposed to be, sa isa lang ibibigay yon sa isang recipient. Bawal yung paghati-hatiin mo dahil meron tinatawag na accountability yan. Meron tinatawag na accounting. May liquidation. Tapos, meron pa, naningil ng processing fee.
Kung 8,000 ang makukuha mo, humingi ng 2,000. Humingi ng balato. Pagkakuha nung nakaabang na si Kagawad, inikutan agad yung uy, asan na yung para sa May porsyento. So ito yung mga ganito na kinasuhan natin. Kaya pala dito sa pangalawang MECQ, yung pangalawang wave, nabago yung Correct. yung mula dun sa barangay health, wala na dun sa barangay na mag-issue ng permit to travel. Sa pulis na. Correct. Tinanggal. Kaya ako, dumaan ako sa proseso na yun eh. Sabi ko dati, nakakuha ko, kasi dahil dyan sa mga problema na yan. Correct. Tapos may mga narinig pa tayo, yung mga nagpapatupada. Paano yan? Ibang kaso yan. Hindi SAP yan. Hindi sabi. Ang violation nito, social distancing. Okay, ha? Iba yun iba sa social amelioration at iba sa social distancing. Sabong. Ano ito sa social distancing? Sabong. Ayan. Inuman sa karsada. Yun. Tapos isang baso, palit-palit sila, palitan sila ng Tagay. Bingo. Karaoke. Don't eat. Pagkatapos yung mga bata naglalaro sa karsada, pinababayaan ng magulang. Buti na lamang si Mayor Isko, pinahuli itong mga bata at tapos pinatawag ang magulang. Ang kinasuhan nila yung magulang sa pagpapabaya. Tapos ano pa yung iba-ibang mga issue dito? Pinabayaan ni Kapitan na nandun sa karsada ang mga chismosa. Walang face mask, nagtalsikan ng laway. Tumama sa bata, yung pala carrier. Pag uwi ng bata sa bahay, hinawa ng bata yung buong pamilya. Ito ngayon, kaya meron dalawang klase yung kasong ipapile natin. Yung isa, violation sa social amelioration. Yung isa, violation sa social distancing. Na ngayon, natutuwa ako sa mga mayor. Kudos. Dahil ngayon, pinapahuli ng mga mayor, pinabababa niya mga pulis sa mga barangay. At pulis ang nanghuhuli, katulong ang tanod. Pagka ikaw ay walang face mask, huli ka. Pag ikaw ay naka-face mask, tapos nakalabas ang ilong, at saka ang bibig, huli ka rin. Meron nga tayong meron tayong mungkahi. Si Secretary Anyo, sabi niya, pagka nahuli ka ng walang face mask, dapat ang kulong mo 1 buwan. Pagka naman nahuli ka, naka-face mask ka, pero nakalabas ang ilong mo at bibig mo, 15 days. Para abot ka dun sa quarantine. Proposal lang naman yun. Proposal. Pero mas mabigat yun sa Republic Act 1146 na yun. Nakalagay doon. 2 months imprisonment. Klaro yun sa Section 6. 2 months imprisonment. So yung mas mababa. 10,000 to 1 million. Pag nag-violate ka. At pagka ikaw ay government official at government appointed government perpetual disqualification. Pag hindi mo pina-implement ang quarantine procedure. Yung barangay. Hindi, from governor, mayor, pati si barangay. Talaga? LGU. Kahit isa lang? Perpetual Apat na governor ang Sinyokos order. 4 na pong mayor. Grabe, kahit isang reklamo lang, Isang reklamo at kada reklamo, isang count. Mabigat pala. Kaya dapat gawin ng ng mga gobernador, vice governor, mga mayor, mga konsihal, barangay kagawad, yung tungkulin talaga. Correct. At tayo naman mga mamamayan, ito po, 'di ba? Martin Dino, 'di ba? Letter M, 'di ba? Saka D, yung D disiplina yung M pwedeng malasakit mo. Ayun. Malasakit at disiplina. Pero pag disiplina para sa bansa. Hindi para sa pamilya mo, buhay ng pamilya mo. Yun. Tandaan nyo, ang liligtas natin dito, hindi crime against property. Itong hindi pagsuot ng face mask at saka yung crime against person to. Buhay ng pamilya natin. Dahil oras na natalsikan ng laway, na merong positive na COVID, buong pamilya mo yayariin ito. Yusek, baka pwede tayong manawagan din na yung problema kasi doon sa ibang mga komersyante o negosyante. Nung pumasok yung usapin ng face shield, tsaka face mask, iba pa, naging negosyo. Baka pwede ngayong panahon ng pandemya, wag naman gawing parang hanap buhay na di ba? Para naman sa malasakit natin sa kapwa pamilya natin at wag kung papatungan yung medyo lang yung
Tama lang, di ba? Tama yun. Huwag At naman saka- yung doble presyo. Eh. Okay, yung tama yan. Nagpapasalamat ako kay Mayor Joy dahil nagpamigay sila dun sa mga worker natin. Tapos sabi ko nga kamukha niya, pag mananahi ka, pagka hinga ka ng hinga, nagmo-moist. Okay. Eh, nakatingin ka doon sa sa makina. Eh, kung hindi ka malinaw ang ano mo, magkakamali-mali ka doon. Kaya dapat cubicle mo na lang yan ng para libre ka. Kamukha nun, pag mekaniko ka, may ano ka. So, flexible naman tayo dyan. Ang importante lang talaga, pag uwi mo ng bahay, wala kang dalang virus. Yan ang importante. Sa inyo pong analysis, sa tingin nyo itong pandemya na ito, ano bang... We are the one calling the shot now. Tayo, mamayan. Huwag natin ihasa lang sa gobyerno. Dahil pagka kami ang nagdesisyon, siyempre, pag health nyo ang sinabi namin, hindi na kayo makakalabas ng bahay. Pero kung kayo makikisama talaga na wala nang lalabas ng bahay nang walang face mask, pag nakita ng gobyerno na ganyan, edi ano na tayo, doon na tayo sa normal na ano. Pero, magiging normal na, kumbaga, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay nang walang bra o walang brief. Ang ibig sabihin, paglabas mo ng bahay, unahin mo yung face mask. Protektado. Yung face mask ang unahin mo. Di ba? So, ito lang naman ang pakiusap ng gobyerno and we will do everything. Kamukha ngayon, magkano na naman ang ipopondo ng Bayanihan 2? I think 140 billion. Just imagine, walang pumapasok na pondo para sa ating taxes dahil nga sa ano. Pero ang gobyerno doing everything para mabigyan natin ng kaluwagan ang ating ano. To the point na talagang bagsak na, pero sabi ko nga, kung hindi tayo magtutulong-tulong, walang mangyari dito. At saka ang pakiusap ko sa mga kapitan, we do our best. Gamitin nyo yung CCTV. Pagka meron lumabas dyan na hindi naka-face mask, kasuhan nyo. Based dun sa CCTV dahil meron time yan at may date. Para lang mag-ano tayo. Pero natutuwa ako, ang taas ng compliance natin ngayon. Pag naglakad ka, makikita mo lakat naka-face mask. Tapos ngayon, palagay ko, naka-face shield na rin kasi ang Mandaluyong mandato na dahil pag naka-face mask ka, 80% na secured ka. Pagka may face shield ka, 98%. Halos 100%. Ganun, almost 100% na hindi ka tatamaan. Basta, kasi pagka naka-face mask ka, face mask lang, minsan nasusundot mo yung mata mo, kinukusot-kusot mo. Pero pagka naka-face shield ka, natitiis mo dahil hindi makaka-penetrate yung kamay mo eh. Dahil yung COVID, dun, yun ang entry. Ito yung didikit. Tapos kulangutan mo, mata. So ngayon, everywhere naman, kahit saan ka pumunta, lalo na sa mga mall, tsaka every kanto may alcohol. Talagang every may alcohol. Kaya, ayan, nagnipisan na kamay natin, kaka-alcohol. So importante, tsaka mas maganda, magbaong ka ng alcohol. Magbaon ka na yung mga tapos yung sa'yo na, no? Sa'yo na. Tama. Very good. We have to preserve unang-una yung life natin at life ng pamilya. Malasakit at disiplina. Correct. Sige, basahin na natin yung mga... May mga... Ayan. Messages tayo sa mga nanonood. Ito ngayon, kay Glenn Buwan, totoo bang may Cordon Sanitaire si PRD? Yan kaya ang dahilan kung bakit hindi mas maiayos ang ekonomiya ng Pilipinas? Cordon Sanitaire. Palagay ko kahit nasabihin mo na mayroong Cordon Sanitaire dyan, ibang utak ng presidente. Iba siya mag-isip. Pag sinabi niya Glenn Buwan. Ngayon kay Doris Valles, watching from Singapore, magandang gabi po sa inyo lahat. Kay Gian Carlo VEY, magandang gabi. Bayan, kay Ellen Rizzo Arinajo, good evening po sa inyo, watching from Japan. Happy weekend sa inyo lahat. God bless you. From Alice Benitez, good evening po. From Lucy Belchor, sayang araw na ito, alisin na ang holiday traitors die. Kay Mary Jane Baluyot, good evening po. Hello, USEC and KDP Group. From Josefina Lourdes Alforque, watching from Cebu, sana po matulungan nyo kaming mga pensioners. Lalo na kaming maliliit lang ang pensyon.
na sana maibigay na ang half of the pension increase naman ng 1,000. Kay Mario Akit, good evening po sa inyo lahat, watching from Oroquieta, City, Misamis Occidental. From Resti Matanguin, Guihan. Good evening, KDP, watching from Las Piñas City, from Betchay. Gandang gabi po, mabuhay ang KDP. From Virginia Malonzo, good evening po mga sirs. And from Zach Donkey, good evening mga sir. Mula po kay Virginia Malonzo, sana mapunod din ni PRD yung mga medical experts sa USA na expose na meron talagang gamot. Marami pa pong nag-expose na mga doktor sa iba't ibang bansa about the truth. Sana makarating po. From Mark Sabilio, take over, water and power. From Sherazad Alonto, magandang gabi. Alright, yan na. Alright. At maraming salamat, pangalawang kalihim, Martin, at inulakan na mo kami dito ng ipagbisita at nakipagtalakan tayo dito para sa kapakanan natin ng Wi-Fi. Ano mga huling sabi sa mga ating mga... Siyempre, first of all, stay safe. Lahat po ng pagsubok natin. Kung ano yung mga negative na nangyari sa atin dito, yung merong namatay, nagkasakit, ano naman yung positive? Una, nakahinga ang ating kalikasan. Bumaba ang karbon, at dito nakapag-isip tayo. Ngayon, kailangan pala nating i-secure ang ating food security. Kailangan we go back to farming, urban farming, urban gardening. Tapos siguro ang pinakamahalaga dito, lahat po tayo na experience itong lockdown sa bahay. Talagang lahat halos bumalik sa ating Panginoon. Alam naman natin na itong pagsubok na ito malalampasan natin basta magbigay tayo ng tiwala sa ating Panginoon. Pagkatiwalaan po natin ang ating gobyerno. Kung ano lang po yung hinihiling namin na mga safety measure, gawin lang po natin. Sa mga barangay Captain, again, thank you very much. There are 42,000 barangay all over the Philippines. Kung may nagreklamo sa akin ng less than 1,000, there are 41,000 na matino, mahusay, maaasahan. Merong malasakit at may tapang ng mga barangay official. Mabuhay kayo. Dahil 6 na buwan na tayo dito, na alam ko 24/7 na nagtatrabaho kayo. Ipatupad lang natin itong pinauutos ng ating national government. Sa inyong lahat, maraming salamat for inviting me here. I had the opportunity to talk sa ating mamamayan and nalaman ng history ng buhay ko dito. Maraming Kulang pa nga eh. Wala pa yan. Wala pa yung Subic, wala pa yung mga... May pahamon dito kay Glenn Juan. May accountability ba ang IATF kung mali ang silang policies? Lahat yan, merong accountability yan. Dapat meron. Kay Sherazad Alonto, Duque, patay na patay, mali siya. Kay Freddy Orendina, negosyo, tigil kita, worker, tigil kita, oligarko sa tubig, kuryente, telco, tuloy kita. Dapat tigil bayad muna to be part of the amelioration, nasa kanila ang pera. Yan ang sinasabi ng ating pangalawang. At sana po ito yung nakabibigay ng dagdag kaalaman sa inyo. Ito po yung inyong programa ng Talakay Bayan. Maraming salamat sa inyong pagtuloy ng pagtangkilik dito sa Katipunan Channel. Ito po yung lingkod, Toti Casino. Siyempre, ang isa sa binibiliban ko dito sa Katipunan Channel, it's high time for us na magkaroon ng political maturity. Dahil ito lang ang makakapagsalba sa atin yung ating yung higher level ng politika sa ating bansa. Ito ang magsasalba, magliligtas, and of course, for the future of our nation, ito po ang ating magiging sandalan. Sa inyo lahat, maraming salamat. Magandang gabi. Maraming salamat po, Yusek Mardindinho. Butch Valdez po ng KDP. Ako po, si RJ Abellana Jr. at sabay-sabay po nating isigaw, Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay!